morning! This is Mami Sarah. Welcome to my mini vlog! So welcome na naman nga sa panibagong hiram na buhay na ito. Samahan nyo ako. Let's go! Yes nga guys, another day, another video na naman nga. At for today's video, kinahaponan ito nung kaganapan namin kahapon. Yes, hapon ito guys. Kami ay lumabas ni JK kasi kami ay maghahanap ng uulamin namin sa gabihan. And of course, syempre, ayaw naman na natin pumunta ng sentro kasi may alaga tayong bata. Ang hirap magsama ng bata sa loob ng palengke guys. Kaya dito lang kami maghahanap ng uulamin namin dito sa lugar namin. So nakita ko ang aking mga kaibigan, si Nico. And of course, ang bantay sa tindahan si Mading Joy. Sabi ko sa kanya, Madam, may manok ka? Sabi niya, wale. Kaya ako ay nagkapunta-punta pa doon sa dulo para makabili ng manok, which is dito po. So dito tayo nakabili ng manok. And of course, may nakita akong dumaan na may daladalang tokwa. So sabi ko, bibili din ako ng tokwa. Kaya ayan, ginitsingara ko na. So after nun guys, pabalik na kami ng bahay. Sabi ko, magbibili na rin ako ng pangrekado para hindi na tayo balik-balik. So nakabili na tayo ng mga kailangan natin. Pabalik na tayo sa bahay. Naabutan ko yung anak ko naliligo. So eto na nga, sabi ko magsisimula na naman ang panibagong hamon na ito. So sinimulan ko guys sa pagsaing para pag naluto na yung mga ulam, kakain na lang kami, 'di ba? So eto na nga, hindi ko naman na kailangan bantayan din yung sinaing kasi nga rice cooker naman yung gamit. So sinimulan ko na siya guys dito sa tokwa. Sinimulan ko ng hiwa-hiwain siya ng pa-square. Paganyan lang talaga. Para sabi ko, madali siyang i-deep fry, madaling maluto. And after nun guys, sinimulan ko namang hiwain yung manok na nabili ko. Ang gagawin ko dito sa manok guys, siguro adobo ko na lang siya. Yun yung kasi yung pinakamadaling luto and yun din yung gusto ng mga anak ko, adobo. So eto na nga, pagkatapos nating hiwa-hiwain, huhugasan na natin yung manok and huhugasan din natin yung tokwa para malinis sila bago natin siya lutuin. So ang eksena guys, mag-iwan na rin tayo ng sibuyas at bawang. So ito, gagamitin natin ito sa ating tokwa and ay sasawsawan natin sa tokwa and of course sa adobo, 'di ba? So sinimulan ko ng salang ng manok sa kawali. Yes, ganyan po tayo pag nag-aadobo Ewan ko kung ganyan din ba kayo. Basta iba-iba po tayo ng proseso ng pagluto. Ganito po yung proseso ko. So kung hindi nyo gusto, wag nyo pong gayahin. Ano po? So sa kabilang banda, naglagay na rin ako ng langis doon. Dito naman sa manok, nilagyan ko na siya ng toyo kasi hibas na nga yung tubig. So nilagyan na natin siya ng toyo at tinimplahan na natin yan. Dito naman sa kabilang banda, dahil mainit na yung langis, lalagyan ko ng asin yung tokwa bago natin siya iprito. Nagtalsika na nga ang langis kasi wala naman tayong pang top ba. Dapat kasi dry ang tokwa na yun bago natin prituhin, 'di ba? Tissue man lang sana para punasan pero wala. Kaya okay na yan. Ganyan lang ang eksena natin, 'di ba? So makakasurvive na naman po ang gabihan namin. Alam nyo guys, kakakain nyo pa lang, diba? Kunyari, nagkumain kayo ng tanghalian. Bago kayo, pagkatapos ninyong kumain ng tanghalian, mag-iisip na naman kayo kung ano na naman ang uulamin ninyo sa gabihan. So, sa gabihan, din nagluluto na ako na ganito, dumating si Daddy. So, habang dumating si Daddy dyan, sabi ko, ano na naman daw ang ulam namin bukas ng umaga? Nakaka-embier na. Pero hindi pa kami nito nagsisimulang kumain, guys, ha? So, ayan, tinikman ko yung tokwa. Ang sarap naman niya. Crispy outside and malambot inside. Ganyan yung gusto kong tokwa. Tapos asaw-saw mo sa toyo. Tapos So, ayan na nga. Naluto na mga ulam namin. Magsisimula na kaming kumain. Pero itong mga inaaya kong kumain, talagang pahiga-higa pa sila. Sabi nila, later, wait, ganito, ganyan, ganito, wait lang, mami, may ginagawa ako. Wait lang, mami, ganito, ganyan sila. Sabi ko, kumarain na kayo! Bakit ganun guys? Kakain na nga lang sila. Ang hirap-hirap pa nilang ayain. Pinaghihintay pa nilang pagkain, which is bawal yun ha. Ayun na, ayun ko sa lahat talaga guys, yung pinaghihintay ang pagkain. So pagkatapos namin kumain guys, si Ate Skyler nagpaalam siya sa akin. Sabi niya doon daw siya tutulog sa kabila, pero bumalik din yan dito sa amin. So after nun, nagpa-fresh lang ako dyan. Naglagay lang ako ng tigka-kaunti sa mukha ko. And after nun guys, nag-iisip na naman ako kung ano na naman ang ipapakain ko sa kanila bukas ng umaga. Big question, bakit sa sobrang dami ng putahe o ulam, bakit hirap na hirap tayong mga nanay mag-isip ng ipapaulam natin?